ang ating Panginoong Hesus sa kanyang pagkakatawang tao. Bago na pinasimulan ang isang ministeryo, sa loob ng 3 taon, napaharap ang ating Panginoon sa isang pakikipagdigma. Ito ay natala sa aklat ng San Mateo, Kapitulo 4, ating simulan sa versikulo 1. Ang wika ng Biblia ay ganito: Nang magkagayoy, inihatid ng Espiritu Santo si Jesus sa ilang upang siya'y tuksuhin ng dyablo. Versikulo 2 at 3. At nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya, at ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, "Kung ikaw ang anak ng Diyos, ay pag-utos mo sa mga batong ito ay maging mga tinapay." Bago pinasimulan ng ating Panginoon ang kanyang ministeryo, siya ay nasubok kung siya ay nakahandang maging tagapagligtas ng taong nagkasala. At ang unang pagsubok na kanyang naranasan, siya ay nagkaroon ng pag-aayuno ng 40 araw at 40 gabi. Nagutom. Ang ibang mga tao kapag nagutom ng 1 linggo, talagang hindi na sila makakatayo. Lupaypay na. At siya ay hindi kumakain, hindi rin umiinom ang ating Panginoon. At sa ganitong kalagayan, mahina ang kanyang marahil pisikal na pangangatawan, ay lumapit sa kanya ang dyablo upang siya ay tuksuhin. Kaibigan, sa araw-araw tayo ay nakakita at nakakaranas ng maraming digmaan. Digmaan ng bansa laban sa bansa, yung lahi laban sa lahi. Pero mismo kaibigan sa ating pag-iisip ay mayroong digmaan. Sapagkat narito ngayon ang sentro ng pakikipaglaban ng mabuti at saka ng masama. Araw-araw yang kaibigan sa ating pamumuhay. Kung tayo ay nanatili sa ating Panginoon, kung tayo ay nakatayo sa kanyang banal na salita, kaibigan, tayo ay binibigyan ng lakas ng loob upang tayo humarap sa maraming pagsubok. Hindi ligtas ang isang tao sa maraming pagsubok, sa maraming mga tukso sa sanlibutan na ito, kundi ang taong ito, kung papaano ang ating Panginoon ay napaharap sa isang malaking digmaan sa kanyang isipan at gayon din ang gusto ng kaaway, ganon din tayo kaibigan. Ano nangyari? Siyempre nagutom siya. Sa isang taong gutom, ang masarap ang pagkain. Sa isang taong nauuhaw, ang masarap ang inumin. At sa ganitong kalagayan, kaibigan, tinukso siya ng dyablo. Alam mo, ang dyablo, kaibigan, siya yung pupunta sa atin at siya ay nagbibigay ng tukso sa atin yung bagay na mahina ka. Bakit? Ano sabi ng Biblia? Dito sa sulat ni Apostol Pedro, sa kanyang sulat sa 1 Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8, itong binabanggit. Kaya'y maging mapagpigil, kaya'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo, na gaya ng leon umuungal, ay gumagala na umahanap ng masisila niya. Kaibigan, ako'y mahilig na manood sa mga hayop, ang mga leon. Ang mga leon na ito, kapag naghahanap sila ng kanilang makakain, titingnan kung alin ang mahinang tumakbo. At kapag na-identify na nila kung alin ang mahinang tumakbo, ang gagawin lang ngayon ay ahabulin yon hanggang sa mahabol nila at pagkatapos ngayon, dadambayin ang kanyang gustong kainin sa leeg upang ito'y masuffocate at ito'y mamatay. Gayun din, kaibigan, ang ating kaaway na dyablo. Ang wika ng Biblia, parang leon. Inahanap kung saan tayo mahina at ang tukso ay ilalapit sa iyo. Kaya nga, kaibigan, sa mga sine, sa mga movie, pinapakita ng mga movie yung kasalanan, something to glamorize. Pinapaganda.
Kaya kahakit-akit ngayon sa paningin ng marami kapag tayo ay nakakita ng mga para bagang mag-asawa pero hindi sila mag-asawa. Kasi yung sa sine, kaibigan, yung hindi totoo ay kanilang pinapakitang parang totoo. Ganon ang kaaway, kaibigan. Ang sabi ng Biblia, naghahanap ng kanyang makakain. To devour, kaibigan. Kaya noong ating Panginoon, balik tayo ngayon sa San Mateo. Noong nagutom ang ating Panginoon sapagkat siya ay nagkaroon ng pag-aayuno na 40 gabi at 40 araw, nagutom ang ating Panginoon. Sapagkat ang ating Panginoon, siya ay Diyos pero nagkatawan tao. Nabuhay siyang katulad natin. Ang wika na po ng Biblia, He was tempted in all points, pero hindi siya nagkasala. Itong tuksong ito, sabihin natin ngayon, ang masarap sa tao, pagka siya'y gutom, ang pagkain. Kaibigan, masarap ang kumain. At ang tukso ngayon ng kaaway, kung ikaw ang anak ng Diyos, ipag-utos mo sa mga batong ito na sila ay maging tinapay at iyong makakain. Parang simple lang, kaibigan. Pero kapag ang tukso ay lumapit sa atin, ano ang dapat nating gawin? Kinakailangan tayo ay magkaroon ng pasya. Bakit? Itong sinasabi ng ating Biblia sa sulat na aklat ni Daniel, Kapitulo 1, versikulo 8, itong sabi ng ating Biblia. Ngunit pinasyahan ni Daniel sa kanyang puso na siya'y hindi magpapahamak sa pagkain ng hari o sa alak man na kanyang inumin. Kaya't kanyang hiniling sa Pangulo ng mga bating na siya'y huwag mapahamak. Kaya kaibigan, para tayo hindi mapahamak, magsisimula sa isang pasya. Sa isang bagay na sabihin natin, ito ang ating nais na mangyari sa buhay natin. Isang bagay na gumawa ka ng isang pagkapasya, come what may, ito ang iyong gagawin. Kaya nga si Daniel, nasubok siya sa pagkain, pero si Daniel ay nagkaroon ng tagumpay. Bakit? Sapagkat ayaw niyang mapahamak ang kanyang pangangatawan sa pagkain ng hari, sa inumin ng hari. Marami ngayon ang kumakain at sa kanilang pagkain, nagkakasakit sila, kaibigan. Ang sabi pa nga sa English, what you eat, that's what you are. At ang ating Panginoon ay nasubok sa pagkain sapagkat siya'y gutom. Pero kung minsan may mga taong hindi nga gutom, pero dahilan sa katakawan, kakainin ang hindi dapat kainin. Pati yung pag-inom, inumin ang isang bagay na nakakasira sa ating pangangatawan. Ang sabi pa nga ng Biblia o ng iba, inumin ng tunay na lalaki. Kaibigan, itong agua de pataranta na sinasabi nila, ito ang nakakasira sa ating katawan. Ang ating unang magulang, nasubok sila sa pagkain. Alam mo, kaibigan, dahilan sa pagkain ito, pumasok ang kasalanan sa buhay ng tao. Bakit? Pinakita ng kaaway, ang tukso ay napakaganda. Kanyang pinitas yung bunga na pinagbabawal ng Panginoon. Kanyang kinain ang sabi niya, tingnan mo, ako'y hindi mamatay. Kaya kapag ikaw ay kumain, hindi ka mamatay, hindi ka magkakasakit. Pero kaibigan, dahilan sa pride, na kapag ang kaaway ay pinasok sa ating mga puso't isipan ang isang tukso, siya ngayon ay nangungusap sa ating pride. Kaya nga, ang ating unang mga magulang ay nagkasala dahilan sa pinili nilang magkasala. Meron pa sa Biblia, si Esau. Dahilan sa isang platong pagkain, siya ay nagkaroon ng problema. Yung kanyang birthright ay kanyang in-exchange sa kanyang birthright ang isang platong pagkain, kaibigan. Siya ay nasubok sa pagkain at siya ay hindi nagwagi. Subalit kaibigan, si Daniel, siya nagkaroon ng tagumpay. Bakit? Pinili niya. Ang ating Panginoon, kung ating balikan ang kanyang kalagayan, nagutom siya.
Pero siya ay nagpasya na kanyang lalabanan ng tukso. Ano ngayon ang sinabi ng ating Panginoon nung siya'y tinukso ng dyablo? Ang wika sa versikulo 4, datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat hindi sa tinapay lamang na mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Sa mga katwid, kaibigan, kung tayo kumakain ng 3 beses maghapon, meron pa tayong kumisan merienda para tayo lumakas. Kumakain tayo, umiinom tayo, para ang ating ngayong pangangatawan ay lalakas. Kaibigan, dapat tayong tumanggap ng salita ng Diyos. Pagkain ng ating espiritual na kalagayan, ang salita ng Diyos. Kung tayo kumakain ng 3 beses maghapon at merong pang merienda, hindi lang minsan, kaibigan, ang ating pag-aaral ng Biblia, sapagkat ang salita ng Diyos, pagkain ng ating espiritual na pangangailangan. Ano kaya kung tayo hindi magbabasa ng Biblia, hindi na tayo nag-aaral ng salita ng Diyos? Manghihina ang ating katawan, kaibigan. At kapag dumating ang tukso sa buhay natin, tayo ngayon ay magkakaroon ngayon ng isang kalagayan, tayo'y natutukso. Gagawin natin ang isang bagay na hindi nararapat. Maraming mga tao ngayon, natutukso sila. Bakit? Hindi nag-aaral ng salita ng Diyos, kaibigan. Kaya nga, ang kailangan pagka ang tukso ay lumapit sa atin, sabihin natin, o tukso, layuan mo ako. Lalayo sa atin ang dyablo, kaibigan, sapagkat nasusulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi pa naman ang salita ng Diyos. At pagkatapos ng unang tukso na ginawa ng dyablo sa ating Panginoon, narito, kaibigan, ang sinasabi pa ng ating Biblia. Versikulo 5, nang magkagayoy dinala siya ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa taluktok ng templo. Alam mo, kaibigan, marami ring tukso sa loob ng simbahan. Nandyan kapag ikaw ay nanalangin, nagkataon ang isang babae na ang kanyang pananamit ay hindi karapat-dapat pumasok sa templo ng Diyos, nagiging tukso. Sa halip na kung minsan ang iyong isipan ay nandoon sa iyong panalangin, nandoon sa iyong pag-aaral sa salita ng Diyos, kung minsan hindi mo maiwasan na sumulyap sa tukso, kaibigan. Kaibigan, maraming ding tukso ang nangyayari sa loob ng simbahan. Bakit? May mga tao kung minsan sila ay nasa loob ng simbahan, doon sila natutulog. Meron ngang isang pastor, dinalaw ang isang membro. Sabi, kaibigan, bakit ikaw ay hindi na dumadalo sa ating church? Alam mo, pastor, ang sabi ng mananambang ito o isang mananampalataya. Alam mo, pastor, pagka ako'y nasa kapilya o sa simbahan, naalala ko ang aking bed. At kapag ako'y nasa bed, naalala ko naman ang simbahan. Kaya ang sabi, better na ako ay manatili sa aking bed para ako'y maalala ko ang simbahan ng ating Panginoon. Kaya ang ginawa ng dyablo, dinala ang ating Panginoon sa taluktok ng templo. At doon tinukso siya ng dyablo, kaibigan. Kaya nga, ang loob ng simbahan ay hindi ligtas sa pagsubok at gayon din sa matukso. Sa lahat ng dako, maging sa ating mga tahanan, dumarating ang pagsubok, ang tukso sa mga buhay natin. Walang pinipili, kaibigan. Subalit narito ang sagot ng ating Panginoon. At sa kanya'y sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos ay magpahulog ka sapagkat nasusulat, siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo at alalayan ka ng kanyang mga kamay. Baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Ito, kaibigan, ang pangatlong tukso na ginawa. Pagkatapos na siya dinala sa taluktok ng templo, ngayon naman dinala siya sa isang lugar at pagkatapos ipinakita sa kanya ang kalaparan ngayon ng
sinasabi ng sanlibutan na ito sapagkat si Satan, kanyang sinasabi, siya ang Panginoon ng sanlibutan. Kaya nga ang sabi nga sa versikulo 8, muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubhang mataas at ipinamalas sa kanya ang lahat ng mga kaharian sa sanlibutan at ang kaluwalhatian nila. At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako, ang sabi ng dyablo. Kaibigan, marami ngayon ang pangyayari. So, tatlo ito, mga tukso. Una, sa pagkain. Pangatlo, dinala siya sa taas ng templo at ngayon, ipinakita sa kanya ang kalaparan ng sanlibutan. Ang sabi ng dyablo, kung ikaw ay sasamba sa akin, ibibigay kong lahat ang mga bagay na ito. Hindi sa kanya, pero inaangkin ng dyablo, kaibigan. Pero ang sabi nga ng ating Biblia, noong sa pangatlong pagkakataon, tinuksa siya ng dyablo ang wika sa versikulo 10. Nang magkagayoy, sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Kaibigan, napakaganda ng sinabi ng ating Biblia. Alam mo kaibigan, kapag ka ang dyablo ay nanunukso, ginagamit din ang salita ng Diyos. Ginagamit din ang Bible. Kaya kapag ka ikaw ay hindi well-versed sa Bible, kaibigan, ikaw ay matutukso. Meron pa nga sinasabing white lie, kaibigan. Ikaw ay magsisinungaling, pero white lie ito, maaari hindi ka magkakasala. Pero noong pangatlong pagkakataon, ang sabi ngayon ng dyablo, ipinakita sa kanya yung kalaparan ng sanlibutan. Kung ikaw ay hasamba sa akin, ibibigay kong lahat sa iyo ang mga bagay na ito. Alam mo kaibigan, ang wika ng ating Biblia, San Mateo pa rin, versikulo 6, versikulo 24. Sino may hindi makapaglilingkod sa dalawang Panginoon, sapagkat kapapuotan niya ang isa at iibigin ang ikalawa, o kaya'y magtatapat siya sa isa at pawalang halaga ang ikalawa. Hindi tayo makapaglilingkod sa Diyos o hindi kayo makapaglilingkod sa Diyos at sa mga kayamanan. Alam mo kaibigan, pagka ang dyablo ipinakitang maraming kayamanan, ito ang nagiging Diyos ng maraming mga tao. Na kapag ka nakakita ng salapi na nakakalimutan ng kanyang relasyon sa kanyang kapwa-tao, ipinakita ng dyablo sa kanya ang kalaparan ng sanlibutan. Ibibigay kong lahat sa iyo ang mga bagay na ito, pero sa aking kasasamba. Pero sabi ng ating Panginoon, sa kanya lamang dapat sumamba ang isang tao. May mga tao ngayon na mayroong mga idolo sa kanilang mga buhay. May mga salapi, meron kung minsan may sinasamba silang mga tao. Ang tangi lang dapat sambahin ang ating Panginoong Jesus. Siya lamang ang ating sambahin. At alam mo kaibigan, sa pangyayaring ito, ipinakilala din ng ating Panginoon, siya ay Diyos. Sapagkat ang sabi ng ating Panginoong Jesus, tangi lamang sa Diyos ka sumamba. Sa buhay nito kaibigan, bagamat maraming pinagkakaloob ang sanlibutan, huwag sanang maging balakid sa ating paglilingkod sa Diyos. Dapat ang Diyos ang siyang pangunahin sa buhay natin. Ang sabi pa nga ng sinasabi ng isang mga awit sa kanyang asawa, minamahal kita, pangalawa sa may kapal. Dapat ang pinakauna sa lahat ng bagay ang Diyos. Huwag tayo ngayong gagawa ng mga bagay na para bagang una pa ang mga bagay na ito. Kaibigan, sa umaga, bago ka ngayon makipag-usap sa kanino man, dapat ang Diyos ang ating munang kausapin. Dapat tayo magpasalamat sa Diyos na tayo iniligtas sa mga sakuna at gayon din tayo ay nagising. Alam mo kaibigan, ako nagpapasalamat sa Diyos pagka umaga. Sinasabi ko, O Panginoon, salamat po, inyong muling binuksan ang aking mga mata. Kaibigan, kasalanan sa Diyos na ating iuna ang mga bagay sa sanlibutan na ito.
Dapat siyang number one sa buhay natin. Magpasalamat tayo sa Diyos. At tayo ay dapat magpasalamat bago tayo matulog. Sapagkat may mga tao natutulog, hindi na nagigising, kaibigan. Yan ang kailangan natin. Kaya nga, kailangan natin ng Panginoon sa buhay natin. Kaibigan, tayo'y manalangin. Mapagpala at dakila po naming Diyos, salamat po ang inyong banal na salita, ang aming kalasag sa aming pamumuhay, pakikipagbaka sa araw-araw. Pagpalain po ninyong aking kaibigan. Salamat po, O Diyos, sa inyong patnubay sa amin. Salamat po sa inyong banal na salita na pagkain ng aming espiritual na pamumuhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Kaibigan, pagpalain ka nawa ng Panginoon, ikaw ay muling kinukumbida ko na makinig at manood sa ating pag-aaral ng Biblia sapagkat ang salita ng Diyos ay nagpapabago sa buhay natin.